Paano po ba maiiwasan yung pagsisisi? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Brother Ramon Mangco ng happy birthday. Sa nagigalak po ako sa inyong karawan. Now, ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Propeta Zephaniah. So, ang ibig sabihin po ng Zephaniah ay Yahweh hides, Yahweh has hidden, or Yahweh protects. Or, tinatago tayo ng Diyos para protektahan. Where did he prophesy? Sa Judah po, especially in Jerusalem. At nag-prophesy po siya sa panahon ni Josiah. So, tingnan po natin yung timeline natin, no? So, ito yung timeline natin. Si Zephaniah po, nagpropesiya siya sa panahon ni Josiah. Kung makikita niyo po, malapit na po sa ilang mga hari na lang ang darating, ang maghahari, tapos babagsak na yung Judah at sila ay sasakupin na ng Babylonia. So yan po yung timeline, no? So si Zephaniah po, ang kanyang propesiya ay magkakaroon na ng judgment o yung day of the Lord. Judgment on Judah, judgment on the nations, yung mga neighboring countries. Lahat po sila sasakupin po at tatalunin ng Babylon. Kaya po merong panawagan na magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan, call to repentance, and then merong faithful remnant. Ito po yung mga natirang mga tapat sa Panginoon, purified nations, and restoration, and God rejoicing over His people. Merong promise of restoration. So, kahapon po pinag-usapan natin yung spiritual complacency. Ano po ba yung pagiging complacent? Ito po yung pagiging pabaya spiritually. Na alam mo na merong judgment day pero hayahay ka lang sa buhay, pasarap lang sa buhay. Kaya po sabi dito sa Zephaniah chapter 1 verse 12, "At that time I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the men who are complacent. Those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will He do ill." Sa Tagalog po, sa araw ding iyon, susuyurin kong mabuti ang Jerusalem. Matindi, no? Susuyurin. Ibig sabihin, walang palalampasin. Walang palulusutin. At parurusahan ko ang mga taong nagpapasarap lang sa buhay. At nagsasabi sa kanilang sarili, walang gagawin ng Diyos na mabuti o masama. Walang judgment day. Hindi totoo yung sinasabi ng mga propeta na merong darating na paghukom at hahatulan tayo ng Diyos. So naging complacent sila spiritually. Kaya ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, complacency always leads to misery and regret. Yung complacency, yung pagpapabaya, yung kawalan ng preparasyon, yung hindi pagtalima sa kautusan ng Diyos, at hindi paghahanap sa Diyos, lahat po ng ito ay nauuwi sa miserableng buhay at pagsisisi. So, applicable po yan mga kapatid sa lahat ng ating mga ginagawa. No? Pag naging complacent ka ngayon, let's say hayahay yung buhay mo, pasarap ka lang, estudyante ka, sa araw ng exam, pagbabayaran mo yun. Sa araw ng pagsusulit. So, ganun din sa buhay natin, kapag tumambay lang tayo ng tumambay, huwag mong asahan na makakaipon ka o magkakaroon ka ng magandang trabaho o magkakaroon ka ng promotion. Pag wala kang disiplina, tanda natin ang disiplina, it takes pain, it takes suffering para maging disiplinadong tao. Yung gigising ka ng umaga kahit ayaw mo pang gumising, gigising ka na. Why? Because you're a disciplined person and you're preparing for the future. Pero pag complacent ka, hayahay ka lang, pasarap lang sa buhay, huwag mo expect na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Complacency always leads to misery and regret. Kaya po ito si Zephaniah, sinasabi niya sa bayan ng Judah na merong judgment na parating, huhusgahan ng Diyos yung Judah, huhusgahan ng Diyos yung mga neighboring countries. Pero yung mga tao, they didn't prepare for that. Nagpasarap lang sila sa buhay, di sila nakinig sa mensahe ng Diyos sa pamagitan ni Zephaniah.
Kaya po, pag tinignan niyo sa susunod na chapter, sa chapter 2, verse 1 to 3, sabi po rito, gather together, yes, gather, O shameless nation, before the decree takes effect, bago mangyari yung itinakda ng Diyos na paghuhukom, before the day passes away like chaff, before there comes upon you the burning anger of the Lord, bago iparanas ng Diyos yung galit niya sa kasamaan, sa masasamang mga tao, before there comes upon you the day of the anger of the Lord, seek the Lord, all you humble of the land, who do His just commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps you may be hidden on the day of the anger of the Lord. Napakabait nga ng Panginoon kasi ang daming warning. Pag binasa niyo po yung Kings, puro warning, puro warning. Hindi humahatol ang Diyos ng walang warning. Lagi mo nang may please. No, para kung mangungusap lang ang Diyos ng talagang todo pakiusap, sasabihin niya talaga, pwede ba, do yourself a favor, please lang. Tumigil na kayo sa inyong kasamaan. Pero yung mga tao, tuloy-tuloy pa rin. So, pangalawang katuruan natin ngayong araw, everyone will want to serve God on the day of judgment. Alam niyo po, lahat ng mga tao, gugustuhin nilang maglingkod sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Asahan niyo po yan. On the day of judgment, sasabihin na, Lord, kung pwede lang, maglilingkod ako sa inyo. O pwede lang, susunod ako sa inyo. Pwede lang, magsusuko ako ng buhay sa inyo. On the day of judgment, sa araw ng paghuhukom, yung mga tao, pipiliin nilang maglingkod sa Panginoon. But it's too late. It's too late kasi araw na ng paghuhukom yun eh. Yung araw ng paglilingkod sa Panginoon, ngayon yun. Hindi sa on the day of judgment. Kaya sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, ang daming mga tao na magsisisi. Ang daming mga tao sasabihin nila, Lord, kung pwede lang, pwede lang maglingkod sa inyo. Kung pwede lang, gagamitin ko na yung buhay ko para sa inyo. Araw na ng paghuhukom yun. Kaya tingnan niyo po rito sa verse natin na ito. Kailan po ba dapat maglingkod sa Panginoon? Kailan ba dapat hanapin yung Panginoon? Sabi dito, seek the Lord, all you humble of the land, who do His just command. Seek righteousness, seek humility. Kailan mo gagawin yun? Kailan mo hahanapin ang Panginoon? 3 beses sinabi rito, before. Before the decree takes effect, before there comes upon you the burning anger of the Lord, before there comes upon you the day, pinaulit-ulit pa ng Panginoon, before the judgment day. Bago yung araw ng paghuhukom, hanapin mo na yung Panginoon, maglingkod ka na sa Panginoon, sundin mo na yung pinapagawa ng Panginoon. So everyone will want to serve God on the day of judgment, pero it's too late. And point number 3, life on earth is a preparation for life in eternity. Mga kapatid, yung buhay natin dito sa mundo ay hindi para magpasarap lamang. Hindi, kasama na yung enjoy yung life, of course, kasama yun eh. Hindi naman KJ or Killjoy ang Panginoon na ayaw niyang enjoyin mo yung buhay. Gusto na yung Diyos na enjoyin mo yung buhay. But life is not about enjoyment only. Life is about honoring God, serving God, obeying God, at mangyari sa buhay mo yung mga plano ng Diyos. That's why we have to prioritize God now. We have to seek the Lord now. Bakit po? Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, preparation yan sa buhay na walang hanggan, sa buhay natin ng pangwalang hanggan. Kaya huwag mo isipin na lahat ng yung buong buhay natin pang earth lang. Na, you spend everything, you will invest everything here on earth. Na parang hanggang earth lang yung buhay natin. Mga kapatid, meron tayong life eternal or eternal life. Meron tayong eternity ahead of us. At yung mundo natin ngayon, yung kasalukuyang fallen world, ito po ay preparasyon para sa darating na perfect world or eternity. Kaya po preparation ito. We prepare now. Bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1 po, suffer now, enjoy
later. Wag puro enjoyment dito sa mundo. Kasi again, preparation siya eh. Kailangan mong sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Ibig sabihin yung pagdurusa natin dito, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, alang-alang sa paglilingkod natin sa Panginoong Jesucristo, hindi mo ito makukumpara sa napakagandang future, the glory in the future. Itunuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Mga kapatid, merong eternal life, merong eternal glory. Gamitin natin yung buhay na ito bilang paglilingkod sa Panginoon, bilang preparation sa buhay na walang hanggan. Kung kailangan tayo suffer, so be it. Kung kailangan tayo magdusap alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon, so be it. And point number 2, sow now, reap later. Ito po yung principle ng ating Panginoong Jesucristo. Magtanim ka ngayon. Ngayon itong panahon na ito, yung buhay natin sa mundo, ito yung panahon ng pagtatanim. At aanihin natin yan sa buhay na walang hanggan. Hindi yung araw na ng paghuhukom, tsaka pa lang tayo, Lord, gusto ko magtanim para meron akong aanihin sa buhay na walang hanggan. Araw na ng paghuhukom, nagkukumahog tayo, magtanim na magtanim. Minsan, unfortunately, kung kailan matanda na tayo, tsaka natin iaalay yung lakas natin sa Panginoon, matanda na tayo. Minsan, pero may sakit na tayo, dami nating iniinda sa katawan. Lord, I offer my life. Wala namang late sa Panginoon, no? Mas maganda nga yun kung i-offer natin yung buhay natin sa Panginoon, kung anumang edad tayo ngayon. Pero kung may chance ka habang bata ka pa, no? You offer your strength to the Lord, you offer your life to the Lord. So now, magtanim na ngayon at tayo ay aani sa buhay na walang hanggan. Pangatlo po, serve now. Maglingkod na ngayon. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, ngayon na mismo. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, siyasatin natin ang ating mga puso. Ano ba ang pangungusap ng Santong Espiritu sa atin? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa iyo right now na kailangan mong gawin right now? Not tomorrow, today. Serve now and regret nothing later. Alalahanin niyo po yung verse na pinag-aaralan natin ngayon. Paulit-ulit sinasabi rito, before the decree takes effect, before the burning anger of the Lord, before the day of the anger of the Lord. Ang preparation, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pag-i-invest, ang pagtatanim before the judgment day. Kailan yun? Ngayon, today. Hindi na pinagpapabukas pa. Serve now, regret nothing later. Para sa araw ng paghuhukom, wala tayong pagsisisihan. Sa araw ng pagsusulit, hindi tayo nagsisisi sa harapan ng Diyos. Sa halip, ginamit na natin yung buhay natin para sa Diyos. Para po sa ating discussion, why is now the time to seek the Lord to serve Him? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pagpatuloy po natin yung pag-aaral natin, overview from Genesis hanggang sa katapos-tapusan ng Old Testament. At least meron tayong overview. Yung iba sa inyo, inaantay ito. Inaayos ko pa po yung mga visuals, no? So, antayin po natin to. So, 3-part series po ito. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for your patience and mercy toward me. Forgive me for the times I have become spiritually complacent, ignoring your voice, and delaying my obedience. Give me a humble heart that seeks you daily and values your word above my own comfort. Strengthen me to endure hardship for your glory, to sow faithfully in righteousness,
and to serve you wholeheartedly while there's still time. Keep me mindful of the coming day of judgment, so that I may live with wisdom, faithfulness, and joyful expectation. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.